Galatians chapter 2, verse 20. Isang verse lamang po. Tayo pinilihan namin. Galatians chapter 2, verse 20. Nandiyan na kayo? Hanggang 21. Galatians 2:20 to 21. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith on the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ dead in vain. Tayo po muna manalangin, Panginoon. Tulungan niyo po kami maintindihan ng mga talatang ito. Gamitin niyo po muli ang inyong lingkod bilang misahero po ng inyong salita. Maraming salamat po ng dalangin sa inyo sa pangalan po na Panginoon Jesus. Amen. Sabi po dyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Okay? Sabi dyan, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Now, pag-aralan po lang natin yung talata na yan bago po tayo manalangin. Una, makikita po dahil yung realization. Let us realize our position in Christ. Realize the position in Christ. First, tinapin natin yung verse 20, ang sabi dyan, I am crucified with Christ. Number 1, realize our past possession. Realize our past possession. Ano po yung ating past possession? Ang sabi dyan, I am crucified with Christ. Ano pong ibig sabihin ng talata? It is a perfect tense na ibig sabihin, yung dating kayo, yung dating ikaw ay kasama na pako ni Kristo. Nung kayo po'y masave, mga kapatid, mga mananampalataya, yung talagang ikaw ay wala na. Kaya nga po yung mga unbeliever, sila'y nabubuhay lamang in the flesh. Kaya wala po silang iniisip kundi paano kikita, paano, kaya nga sabi po ng Panginoon doon sa Matthew chapter 24, kagaya nga ng panahon ni Noah, na ang tao ay walang iniisip kundi uminom, kumain, magbinta, magtayo, mag-asawa. Lahat po ay iniisip. Yan po ay kaisipan ng isang pangkaraniwang tao. Ang tawag po ng Bible dyan ay natural man. Okay, amen? Kapag ang isang tao po wala siyang inisip sa sarili, kundi paano magtatrabaho, paano kakain, paano mabubuhay, yan po ay kaisipan ng mga taong hindi ligtas. Amen? Hindi po ibig sabihin na hindi na kayo mag-iisip niyan, kasi tao pa rin naman tayo. Pero, pag sinabing Kristiyano, hindi lang yan ang inyong kaisipan. Sapagkat mayroon pong nagbago sa pagkatao ninyo, may nagbago sa buhay ninyo. Ang totoong ikaw na mapuntang impyerno at marurusahan doon magpasawalang hanggan, nung tinanggap niyo po si Jesus, sabi ng Biblia, you are crucified with Christ. Amen? So, yung dating ikaw ay ipinakot na doon, namatay na. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, your past possession, you are crucified. I am crucified with Christ. Buksan niyo po ang Romans chapter 6 para lalo natin maintindihan yan. Romans chapter 6, verse 4 to 6. Therefore we are buried with him by baptism unto death, that likewise as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life.
For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is free from sin. So kapag patay na raw kayo, libre na kayo sa kasalanan. Okay? Kaya sabi ng Biblia, alamin natin at malalaman natin at alam na natin, sabi ng Biblia, na yung dating tayo ay patay na. Amen. Amen? I am crucified with Christ. At sabi ng Biblia dyan, tayo naman po ngayon ay lalakad, sabi ng Biblia dyan, in the newness of life. And we are planted together in the likeness of His death. Kaya makikita niyo po mga kapatid, nung si Jesus Christ hindi pa namamatay, ang kanyang lahat iniisip para sa tao, pero doon nagpaplano siya doon sa kanyang kamatayan. Pero kung siya hindi mamatay na, at siya'y nabuhay na maguli, makikita niyo po, iba na yung tinuturo ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, manatili lang muna kayo dito, ipaghahanap ko kayo sa langit, babalik ako kayo isang araw. So lahat po yun. So, ang ibig sabihin ni Jesus Christ, bagamat kayo na andito sa lupa, nasa laman kayo, 50-50 na yung pagkatao nyo. Kayo'y tao, pero kayo din ay tao ng Diyos. Amen? Kaya kayo magtatrabaho para kayo'y kumita, ako Panginoon ay kikita, hindi lang para sa aming pangangailangan, kundi para din sa pangangailangan ng gawain ninyo. Panginoon, ako'y mabubuhay, hindi lang para sa aking sarili. Ang katawan ko ngayong ito ay gagamitin ko hindi lang para sa aking sarili, kung hindi magbibigay din ako ng oras at panahon para sa Panginoon sa sariling ito. Kaya tama po yung inyong ginagawa. Amen? Na andito kayo. Bakit? Ibig sabihin na realize natin na ang buhay ko ngayon, nung ako'y na kay Kristo Jesus na, hindi na lang para sa trabaho, hindi na lang para kumita, hindi na lang para gumastos. Kung hindi, may isa pa akong daigdig, may isa pa akong buhay. Ako'y magtatrabaho para makatulong din sa church namin. Ako'y mabubuhay, magpapakalakas, ako'y mag-exercise para maging kabahagi din sa church namin physically. At ako'y gagawin ko ang lahat ng pangarap ko, kasama ko, katuwang ko dito ang Panginoon ng kanyang salita. Duality na ang inyong buhay. Hindi na po kayo pangkaraniwang tao, hindi kagaya ng dati. Yun ang ibig sabihin ng Bible dyan. Naintindihan niyo ba? Amen? Kaya kung mangangarap kayo na kayo maging successful businessman, nangangarap kayo na kayo makapagpatayo ng isang magandang bahay, makabili kayo ng isang magarang sasakyan, ay hindi po yun masama. Pero, sasabihin niyo, Panginoon, kung ako man po'y bibili ng sasakyan, ito po ay pwede rin ipagamit ko at magamit ko para sa pagsisimba o kaya sa visitation, makatulong din ako isang araw na ang sasakyan ito hindi lang sasakyan namin, kundi isang araw baka masakyan din ito ng mga bisita ko papunta sa Panginoon. Nakuha niyo? Kaya kayo ngayong pag nangarap, kasama na ang Panginoon. Kaya kayo pag nagdesisyon ngayon, sabi ng Biblia, ang lagi niyo tatanungin, kalooban ba ito ng Panginoon o hindi? Hindi kagaya dati, bira tayo ng bira. Hindi kagaya dati, salpak tayo ng salpak. Hindi kagaya dati, kung anong maisipan natin, ginagawa natin. Ngayon, dahil kayo primayo ng palataya na, anuman ang meron tayo, ang lagi na natin sinasabi, kabahagi dito ang Panginoon. Anuman accomplishment natin, ano lagi sinasabi natin, ito ay bigay ni Lord sa akin. Dati hindi, di ba, pag mayroon kayo nagawa, kita mo, galing ko talaga, ako nag-isip niya, ako nag-design niya. Pero ngayon iba na. Tinulungan ako ng Panginoon para mag-isip ng ganyan. Naando na ang Panginoon. Kasi pag hindi po niyo ginawa yan, ay i-extra at i-extra ang Panginoon sa inyo sa pangit na kaparaanan. Amen! Kasi Kristiyano kayo eh. Naiintindihan niyo po ba? Kahit naman nga po ang believer, i-extra
din ng Panginoon eh. How much more sa mga Kristiyano? Natatandaan niyo po yung mayaman na walang inisip sa kanyang sarili, kundi anong gagawin ko, paano pagagandahin ko. Ano sabi ng Panginoon? Hey, bukas hindi mo papakinabangan yan sapagkat papatayin kita mamayang gabi. Kung saan believer siya po'y nag-intervene, how much more sa Kristiyano? Magpangalayo-layo ka na. Planuhin mo ng ibig mo. Isang araw dahil anak ka ng Diyos. Dadalaw ang Diyos sa iyo at paalalahanan ka niya sa ginagawa mo. Amen. Kaya ang pinakamaganda na ngayon, sabi ng Biblia, isipin mo na ako'y nabubuhay ngayon. Ang ganda po nang nangyari sa inyo. Imagine nyo ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero magtataka po kayo, hindi nyo na kailangang mamatay para sa katubusan ng kasalanan ninyo. Si Kristo na ang namatay. Pero kaya sabi ng Biblia, kung tutuusin patay ka na kung kinakailangan mo maligtas at pumunta ng langit, pero hindi ka namatay sapagkat si Kristo na ang namatay sa iyo. Pero yung ginawa ni Kristo na yun, sabi ng Biblia, isipin mo na ako'y namatay na rin kasama ni Kristo. At ang ikinabubuhay ko ngayon ay hindi na lang dahil sa aking sarili, kundi nabubuhay ako ngayon dahil na rin kay Kristo. Dahil kung hindi, ano mangyari sa akin? Kaya ang ganda po nangyari sa inyo ngayon. Nakakapagplano na kayo sa pamilya nyo, nakakapagplano na kayo sa business ninyo, kasama niyo pa ang Panginoon at may pag-asa pa kayo ng langit pag kayo namatay. Hindi ka dahil dati, wala. Dati plano lang kayo ng plano, gaganda na sasakyan ninyo, ganda ng bahay nyo, ganda na iniisip ninyo, pero pag namatay naman kayo, impyerno. Wala kayo inisip sa sarili nyo. Kaya minsan makikita nyo, may mga tao plano para sa pamilya niya, sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero tataka po kayo, may mga nagpapakamatay pa nga. Bakit? Napupurnada sila sapagkat nasisira yung plano nila. Ang iniisip nila ay mabuo ang pamilya, ang iniisip nila ay lalong maging sweet silang mag-asawa, ang iniisip nila ay mapalaki nila ng maganda ang pamilya nila. Pero ano nangyari? Lalong nasira. Na-obserbahan niyo po ba yan, Iman? Bakit? Kasi hindi nila kasama ang Panginoon. Pero ngayon, ang advantage mo, pwede ka nang mag-isip na kasama ko ang pamilya ko, mapaplano ko ang anak ko, at least kung baga sa percentage, 60% na advantage na bakit? Mayroong church, mayroong pastor, may Holy Spirit, at may salita ng Diyos na magpapaalala at magtuturo sa inyo at sa ating henerasyon. Advantage na kayo po. Hindi ka gaya dati. Ay yung mga nasa Panginoon, nakakawindang-windang pa eh. Ay how much more yung wala. Right. Di ba ba, Amen? Advantage kayo. Yun ang kumbaga, lagi kayong one step ahead. Kayong mga mananampalataya. Yun ang ibig sabihin na yung crucify yung victories. Oh. Kaya pag tayo nag-isip ngayon, hindi lang yung parang sarili. Oh, lagi nyo nang isasalang-alang, parang ganito po nangyari. Kayo kung mag-asawa, nung mga dalaga pa po kayo, wala kayong iisip sa inyo, kundi para sa sarili ninyo. Tama po ba? Kasi tumutulong tayo sa magulang. Pero pamula ngayon, nung kayo po'y mag-asawa at nagkaroon kayo ngayon ng anak, may sinasalang-alang na kayo eh. Minsan, gusto niyo nang bumili ng underwear, hindi kayo makabili dahil gagamitin ng anak ninyo. Tama? Minsan yung sando ninyo, hindi naman yung butas-butas, pero talaga naman para kayo pinagtag na ng armanay, pero pinagtsatsagalin mo. Minsan nga may maliburo pa rin sa likod eh, napang-load ninyo. Pero may pambili naman kayo. Pero bakit hindi nyo binibili? Nagtitipid kayo, bakit? Eh kasi gagamitin ito ng anak ko eh. Di ba? Ganun din, pag-Kristiyano na po kayo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na may mga bagay, kaya sabi ng Biblia, may mga bagay na pwede natin gawin, pero nararapat ba? Kaya pag tumanggap kayo ng inyong pera, ng inyong sweldo, ng inyong mana, o anumang bagay na meron kayo, ang tatanungin nyo na lagi ang Panginoon, Lord, ano po ba ang kalooban ninyong gawin ko dito? O of course, sasabi na agad sa isipan niya, anak, mag-text ka, mag-open ka. Alam niyo na agad yun. Amen po ba? Amen. Automatic na yun. Nadinig ninyo may pangangailangan. Anak, sa ano kaya? Eh, doon nga sa school ninyo eh. Nagtutungin ka ng kung ano-ano eh. Ano kaya? Nagtungin ka rin naman ng isang poste ng simbahan. Yun na yun. Kakusap. Yun ba? Hindi na nagiging mabigat sa iyo yung pagtulong. Kasi alam mo, yung talagang ikaw, yung dating ikaw na walang inisip ko, di para sa sarili, para sa sarili, para sa sarili. Ngayon ang inisip mo,
ay yung dati patay na eh. Nakapanood niyo po yung interview dun sa nakasurvive na Pauline 44. Napanood niyo? Ano sabi niya? Nag-testimony siya. Umiiyak siya. Binigyan po ako ng Panginoon ng panibagong buhay. Eh ano lang yun? Buhay lang yun. Eh what's more? Mabuhay man yun at namatay, impyerno pa rin ang punta nun. Pero pwede rin po natin pasalamatan ang Diyos na ultimo hindi tayo dumaan sa ganung karanasan. Pero mga kapatid ko, sasabihin ko po sa inyo, kung hindi tayo naligtas, ano ba ang accomplishment ninyo mauuwi sa wala? Marurusahan pa kayo magpasawala hanggang sa impyerno. Pero nung ma-save kayo, may ginawa ang Panginoon sa buhay ninyo at sa buhay ko. Kaya ngayon, ang ating idea, kahit kayo mga kabataan, kung kayo ba'y mag-aasawa, Panginoon, kalooban niyo po ba? Eh, minsan tinatanong, kasi pastor, ano ba, gusto ko kasi mayaman yung apat na matandang, mayaman, madaling mamatay. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa iyo? Hindi kung ano yung kalooban mo. Amen? Tanungin mo ang Panginoon, ano ba yung kalooban niyo nun? Ibig ba sabihin, pastor, maglalaban ba yung kalooban ko at kalooban ng Diyos? Kahit kailan po, mga kapatid ko, una, tayo hindi man tayo magpiprevail sa kalooban ng Diyos. Kung yun ang kalooban ng Diyos. Pero tandaan niyo po, ang Diyos din naman ay may tinatawag tayong permissive will or God's will. Na sige anak, alam kung gusto mo yan, o sige, magbibigay. Ano ba pamantayan mo anak sa isang lalaki? Ganito po tall, medyo dark, at ganito. Sige anak, padadala. Yun naman din ang Diyos Pero, padadala ka niya ng kalooban niya kasi maraming tall, maraming dark. Pero mayroong pamantayan din ng Diyos, intayin mo lang yun. Amen! Yun yung sinasabi, pero kung madali ka, ayun, napapaharap. Nasisira. Ganun lang po yung sinasabi ng Bible. Amen po ba? I-guide naman kayo. Ibig ko ba sabihin, pastor, bibigyan ako ng Diyos sa hindi ko gusto. Hindi po pwede, hindi mangyayari yun. Kung hindi naman gusto sa ngayon, maaaring isang araw, magustuhan mo yan kung kalooban ng Diyos. Pero kung hindi, ay kahit naman gusto, pag pinilit mo naman yung sarili mo sa bagay na hindi naman kalooban ng Diyos, sira ka rin. So ano naman sa dalawa? Pangalawa, hindi ka naman itutulak din naman ng Diyos sa mga bagay na hindi mo rin gusto. Amen? So kung hindi mo gusto, hindi rin naman niya lalabanan yung kalooban niya sa iyo. So ano gagawin niya? Magbibigay siya ng akmang-akmak na magugustuhan mo na kalooban din niya. Maghihintay lang tayo. Naintindihan mo ba? Ako nun, hindi naman ako gandang ligaw Kasi meron akong pamantayan nun. Hindi po ako hard to get. Pero may pamantayan po, sabi mo, hindi ako manliligaw hanggang hindi ko pa nakaabot ng ganito. Hindi ko isang Panginoon. Hindi ko alam, hindi mo ko yung humingi ng sign Panginoon kung sino unang papasok siya na nga. Delikado yun. Huwag mo yung gagawin yun. Dahil pag pumasok po dyan, may magandang mayaman na, madaling mamatay. Ayaw mo. Hindi po. Mananalangin ka talaga sa tamang panahon magpapadala ang Diyos. Amen? So, lahat na po ngayon yan. Kahit po saan man, ano man yung buhay ninyo, kaya meron kayong bahagi sa pamilya, may bahagi kayo sa sarili, pero dapat may bahagi din kayo sa Panginoon. May gusto kayong ma-accomplish sa pamilya, may gusto kayong ma-accomplish sa sarili ninyo, pero dapat kayo lahat, pamilya mo at sarili mo, may na-accomplish din ba kayo sa Panginoon? Saan kayo papasok doon sa pangalawa? Number 1, yung past possession. Number 2 is the present position. Sabi ng Bible, I live. Buhay pa kayo ngayon. Physically and spiritually, you are alive. Okay? That is a present tense. We are dead to sin, but alive in Christ. Amen? We are dead to sin. We are now what? Now bound in hell, but now bound in heaven. Iba na. Buhay ka. At sabi ng Biblia, ako'y nabubuhay ngayon dahil kay Kristo. Nevertheless, I live.
ako, nag-uusap-usap kami kagabi. Isang araw daw ko sa Elisir niya, tinanong ng isang baptist. Naniniwala po ba kayo sa save is always save? Sabi ng Elisiriano, hindi. Kasi pag ikaw ay save, at sasabihin mong save is always save, eh di, pwede ka na gumawa ng kasalanan kasi save ka. Sabi ko, ang nagsasabi lang yan ay yung mga taong hindi ligtas. Kasi ang taong ligtas, malalaman niyo po ito, makagawa ka lang ng konting kasalanan, nasasaktan ka na sa loob. Kaya ka nakapagsasabi ng ganyan, hindi ka ligtas. Kaya po sinasabing, ginagamit namin ang lisensya, ang kaligtasan para gawin yung kalokohan. Pero ang tunay na ligtas, hindi mo yung gagamitin. Bakit? Mahal mo si Kristo eh. Kaya sabi ni Kristo, shall we continue in sin that grace may abound? Ano sabi ng Biblia? God forbid. Tayo nagkakamali, minsan nakihila tayo pa rin ng laman, nagkakasala pa rin tayo sa ating kaisipan, pero hindi na natin ito masyadong sinasadya. At sabi nga ng Biblia, ito'y dahil na lang sa ating pagiging laman. Pero yung tunay na tayo kay Kristo, nag-i-struggle tayo sa loob. Kaya magtataka na po kayo ngayon, pag kayo ko'y Kristiyanong totoo at ligtas, kahit may pera kayo, kahit nasa masaya kayong pagtitipon, malungkot kayo kapag alam ninyo na hindi yung kalooban ng Diyos. Pag-save kayo. Amen po? So, nagsasabi lang, nagagamitin natin itong lisensya para gumawa ng kasalanan, ay may mga kaisipan ng mga tao hindi ligtas. Pero sa ligtas na tao, hindi mo gagawin yun. Bakit? Sapagkat ayaw mo masaktan ng Panginoon sa Kristo. At kung masasaktan mo man, talaga namang hinihingi ka ng tawad. Bakit? Sapagkat alam mo hindi ng kalooban naman ng Espiritu. Yun ang maganda ng nangyayari sa Kristiyano. Amen po? Kaya sabi naman po, I am crucified with Christ, nevertheless I live. But not I, but Christ liveth in me. Kaya dito po kayo lalabas, sino pa talaga yung ligtas at sino ang hindi. Kaya may mga Kristiyano po, sinasabi sila Kristiyano, dumadalo. Pero, sabi ng Biblia, hindi po nakapagliligtas ang gawa, pero nakikita sa gawa ng Kristiyano ang isang tunay na ligtas. Lulutang po yan. Kapag ikaw ay gumawa ng mali at wala kang conviction, tandaan mo yan, hindi ka saved. Amen. Wala kang conviction, hindi ka saved. Hindi kita inuusgahan, pero yun nakalagay sa Biblia. Amen? Oh. Wala kang pagnanasa sa salita ng Diyos, wala kang desire na lumago, hindi talaga save yan. Kasi ang save, magagawa yan ng effort. Kaya nga minsan, ma-observahan nyo, kahit kayo pagod, kahit kayo yamot, kahit kayo may sakit, kahit kayo dahil alam nyo kalooban ng Diyos, andiyan kayo, umuupo kayo, nakikinig kayo eh. Amen? Pag-uwi, alam niyo po, pinakamaganda, the more na kayo pagod, the more na kayo nayayamot, the more na kayo napabugno, the more na kayo magsimba para ma-refresh yung buhay ninyo. Kasi ang tendency natin, pag tayo nayayamot, ayaw tayo ng church eh. Nangihina tayo eh. Tama po ba? The more na kayo ilobat, the more na kayo mag-charge. Amen. Sure. Huwag nyo gamitin kasi lalo kayo maglulubat. Lobat na nga kayo. Tapos sa bahay, lalo pa kayo nag-iimo, lalo pa kayo nagagalit, lalo pa kayo nag-iisip na nakakagalit. Lasunin ko kaya yan. Ihiyan ko kaya kapiyan. Ano mangyayari sa inyo? Mamatay ka na sana, mabaga ka sana ng pison. Lalo yung makakabaga, pison pa. Ano mangyayari sa inyo? Tapos ando kayo, lalo kayo sasama ang loob, tapos lalo kayo magagalit, makikita niyo yung mga gamit, lalo kayo, mga kapatid, pupunit din lalo yung mga picture niyan, at kung ano gagawin niyo. Imbis na gawin niyo yan, pumunta kayo sa simbahan, mare-repress pa kayo. Isa magwala kayo, pagbabato niyo yung mga cellphone, pagbabato niyo yung mga gamit, at kung magmumok mo ka sa sulok, magkakasal kayo ng pinto, hindi kayo kakain, tapos hindi naman kayo makakatulog dahil kayo gutom. Amen? Alam mo, ang hirap kayo matulog ng gutom. Yung iba tinatsaga lang. Pero talagang yung nagkakumakalang sigura mo, ang hirap matulog. Oo. Ano gagawin mo? Sabi niya, hindi, busog ako. Hindi talaga naman busog eh. Gutom yan eh. Basta ka lang
magumukmo kayo, pumunta na lang kayo ng simbahan, makinig kayo ng salita ng Diyos, or pag-play kayo ng mga Christian music sa bahay ninyo, ha? Kaysa kung ano ng mga i-play ninyo dyan, ng mga sikat na mga kanta ngayon, i-play kayo ng mga Christian song, mag-video okay kayo ng mga Christian song, lalakas pa kayo, itibay pa kayo, mare-refresh pa kayo. Ano din? Amen. Bakit, Pastor? Kasi dalawang tao ang nasa iyo. Kristiyano, laman. Yung laman mo, bugnot na bugnot, galit na galit ka, bagsat na bagsat ka. Ano gagawin mo ngayon? Ano gagawin mo ngayon? Maglalaman yan. Sabi ng Espiritu, naapektuhan ko yung Espiritu ko, hindi ako makapag-pray, hindi ako makapagpasa ng Biblia, naitakabot ako mag-church. Ano nga ang gagawin ninyo? Dapat na mga pilit up ninyo, pupunta lang ako sa kapitbahay ko, ay pag-dismissan ako. O punta na lang ako na ganito, kasi ang gagawin ko. Dapat na pinipit naman ninyo, dapat na kayo mabadrip, at dapat na sisiraan mo ninyo. Amen? Subukan niyo makinig ng mga Christians. Subukan niyo pumunta ng church, maririnig yung Spirit ninyo, ano sasabihin ng Espiritu sa inyo? Relax ka na, hayaan mo yan. Kung hindi mo siya kayang baguhin, babaguhin ko isang araw. Kung hindi mo siya kayang pilayan, ako ang pipilay dyan. Hindi ka mapapagpintangan. Nakayo? Ano sabi ng Bible? Vengeance is mine, say the Lord. Dinig ka, relax ka, may peace of mind ka. Pag ikaw hinampalos ng Diyos tingnan ko, hindi mo mapapagpintangan. Hindi na, bakit yung aking cellphone masak? Tatawa ka, sino naglagay sa inyo doon ng aking cellphone? Okay, tatawa-tawa ka, ikaw pala. Kung hindi mo ginawa yun, nanalangin ka, mali mo isang araw, habang siya nagte-text, biglang may dumahang mga hulda, siya. Sinaksak sa taglit, natuwa siya, kung gagalaw. Kinuha cellphone, kung may sugat na, wala akong cellphone, hindi ka napagbintangan, ginamit na Diyos yung mga magnanakaw para bawian siya. Amen. Pwede yun eh. Amen po ba? Sa Diyos ang gumanti. Amen po? At tandaan niyo po, pag ang Diyos ang gumanti, ang unang advantage, hindi kang papagbintangan. Pangalawa, pag ang Diyos ang gumanti, mas lamang ka. Alam mo bakit? Yung nawala sa Kanya, ibibigay naman sa iyo. Ganun ang gagawin ng Diyos. Pag hindi ka gumanti. Pag ikaw hindi nag-church, pag lalo kang lumayo sa Panginoon, lalo kang manghihina. Gaganti ka. Ang tendency mo, gaganti ka eh. Right. Bahala kayo dyan. Di ako pagluluto. Bahala kayo. Di gumanti ka. Tingnan ko, yung paglilinis, bumanggi kayo dyan. Gumanti kayo. Pero pag tayo lumapit sa Panginoon, naisip na, bahala kayo, gagawin ko yung kalooban ng Diyos. Kung kayo hindi mabago-bago ko, baka wala ko kaya na kayo baguhin, pero isang araw tingnan ninyo, pag pipray ko kayo na kayo baguhin ng Diyos, tingnan nyo may gagawin ng Diyos kayo. Kailan ko kayo mapapalis, may isang tatay, kailan ko kayo mapapalis ang mga anak ko? Kung wala na, pag ikaw nagkasakit at nagkawin-kawin ng buhay mo, layas siyang mga. Taka nyo? Ganun yan! Subukan nyo ang Panginoon, may gagawin ng Panginoon yan. Huwag kayong gagantin. Amen? Sabi niya, Pastor, agad-agad na eh. Sobra na eh. Yun ang tendency natin eh, Pastor eh. Ano na eh? Yung aras ng tulog, pag natapakan, nangangagal din eh. Sige, ilapit na lang natin sa Panginoon. Hayaan na lang natin ang Panginoon gumanti. Amen? Yung aso daw na hindi kumakahuli, Pastor lalo matapa. Huwag ka na magtapang. Kaya ako, Pastor, tayo sa akin, para lalo na gumaganda ang buhay nila. Huwag kang mag-alala. Pinataas sila ng Diyos dahil isang araw pag binagsak sila ng Diyos na sakit ng pagkakamag sa mula taas. Ang maganda, ikaw naman, habang sila binubulusok ng Diyos, ikaw naman ang unti-unti na itinataas. Di ba maganda? Amen? At isang araw ikaw, tatakbo lang rin. Meron pa ng bawang dyan. Pati bawang, hindi mo makabili. Subukan niyo po ang Panginoon mga kapatid ko. Nakikinig po kayo, amen? Ako po, naranasan ko na yan. Kaya natutunan ko na rin na kahit sa magalit, sa mahigante, ipagpapaya sa Panginoon. Ginawa kita ng mabuti, inayos mo buhay mo, gagabihan mo ko ng pangit, huwag kang mag-alala, isang araw, pag ang Diyos ang gumanti, yayariin ka niya, at lalo mo makikita, itataas naman ako ng Panginoon. Yung nawala sa iyo, ibibigay naman ng Diyos sa akin.
Proven na po yan. Proven na po yan. And lastly, remember, realize the past, realize the present, and realize the future. Tingnan niyo po, Galatians chapter 2. Andiyan kayo? Verse 21. Do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ died to sin daily. First, pabalik naman tayo sa physical at spiritual. Anong binabanggit po dyan? Yung si Kristo po ba'y namatay? Talunan. Kung si Kristo ay namatay lang, hindi nabuhay. Pero sabi ng Biblia, si Kristo ay namatay at nabuhay. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng iyong pananampalataya, lahat ng pangako ni Kristo ay totoo at tiyak sapagkat siya'y nag-resurrect. Ano din ang future ng anak ng Diyos, ng Kristiyano? Ay, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, wala akong sabi ni David, bata pa ako noon at ngayon matanda na, wala akong nakitang anak ng Diyos na pinabayaan niya. Kaya kung hindi man kayo, nabigo man tayo mga parent, na tayo maging mga professional at matagumpay, subukan nilang po dalhin yung mga anak ko sa church. Ilapit sila sa Panginoon, kasama kayo. Hindi niyo po alam, isang araw, makikita ninyo yung success sa mga anak ng mga sa anak ninyo. Ipakikita ng Diyos yung bunga ng inyong pagpapalay. Pero pag hindi kayo nagtapat, makikita niyo rin yung mga taong wala sa Diyos at mga taong lumayo sa Diyos, makikita niyo rin ang buhay nila, ang bunga nasa mga anak, ang papangit. Nakapag-asawa ng unbeliever, tapos binubugbog ng unbeliever, tapos napang-asawa ng believer, walang trabaho, at lagi lang naandun sa inyo, wala tumitira kasi wala nang mapakain, walang asawa, alos maghiwalay na, di ba na't malaki sumpaya sa magulang? Iman, makikita niyo po yan, yung mga unbeliever at saka yung mga believer na hindi naging tapat. Pero makikita niyo po naman yung mga naging tapat. Bibigyan niya ng Panginoon ng katalungan, o yung mag-aaral, makakatapos yan, o hindi man makatapos yan, makapag-asawa man yan, makikita niyo yung mga asawa niyan, mga matigno, maayos, makakasama mo sa simbahan, makakatuwa mo, at hindi mo masyadong problema. Ano yung pinakamahirap sa isang biyanan? Yung biyanan ka na, problema mo manugang. Amen? Yung bang nakapag-asawa ang iyong anak na ultimong tsokolate, hinahayaan na lang kong langgamin sa kwarto, pero hindi man lang ikaw maabutan kahit isang ipak na tubiron. May ganyan, matadamot. Kaya magbuka yung anak ko, yung mga babae at lalaki na yan, pag naliligaw lang yan, kala mo sweet yan. Hindi yan. Pero ang isang anak ng Diyos na tapat, bibigyan ng wisdom yan, makikilala niya agad kung sino yung mapapangasawa niya yan. Amen? Kaya makikita niyo po yan sa bunga ng inyong mga anak. Makakapag-asawa yan, magiging mga professional yan, magiging matagumpay yan yung iba man. Kung hindi man lahat, at least sa kung may limang anak yung tatlo, lamang yung magiging maayos yung dalawa na. Kasi yung dalawa na yung pasaway din kahit Kristiyano. Kaya kayo, kakarnal-karnal kayo, subukan niyo ito. Bumalik kayo sa akin, putulan tayo ng daliri. Kakarnal-karnal kayo, tingnan niyo mapapangasawa ninyo, wala sa hulog. Amen? Kaya hindi ako talo pag kayo pakarnal-karnal. Kasi, tiyak ko pag karnal kayo, ang mapapangasawa niyo, hindi naman kayo pipili ng may bit na Bible at nanalangin. Ano pipiliin ninyo? Siyempre yung mga unbeliever, maganda nga, pero unbeliever. Pero pangit pa lang ng ugali sa loob. Alright. See? Amen. Nakikinig kayo? Amen? Pero ang isang magulang na tapat, ang mga anak niya, makikita niyo, susunod niya sa inyo. Magkakaroon ng wisdom niya pumili, magkaasawa man yan. Hindi man mayaman yung mga pangasawa. Kaya pa kayo, nagkakagulid ng pamilya, nagsisikap, dumagapang man, pero tuwa kayo. Sabi maayos, nagsisimba yan, nag-struggle lang, pero okay. Kasundo ng biyanan. Ay, may problema man, hindi man perfecto, pero okay. Mamamatay kang nakangiti. Pero may mga mamamatay na biyanan na ako, kung hindi po nililistikan
at nilik ka pa ng pampaganda, hindi maganda ng kamatayan. Nakasumangon. Mamamatay na umiiyak pa. Okay? Yan po ang bunga, yung future ninyo. Kaya wag po kayong basta-basta lamang gumawa. Kasi isang araw, matasaksihan niyo po yan sa future ng inyong mga anak. Di ba bakit kayo yung iba? Ano sabi sa akin yung isang tatay? Sino yung isang tatay na nakausap ko? Dito ba o doon sa iba? Ano sabi niya? Alam mo, pastor, ka dito? Alam mo, pastor, ako yung nagtatrabaho. Di wala akong mabili sa sarili ko. Bakit? Pastor, kita mo naman, dalawa-dalawa yung college ko. Nag-aaral pa yung isa ko. Graduate pa. Pastor, ang tanging kayamanan ko lang yung mga anak ko. Tama ka naman dyan. Pwede yun. Amen. Yes. Pero kung hindi yan malapit sa Panginoon, hindi mo papakinabangan yan, yaman na sinasabi mo yan. Nag-i-invest ka sa butas na bulsa. Bakit? Hindi wala ang church. Paano ngayon yung mga anak ninyo yan? Sino mag-monitor dyan? Sino mag-aayos dyan? Pero magtataka nga po kayo, isang magkasawa na lagi nagpapatukan, lagi nagkakapunan ng kutsilyo, tinatali ang kasawa, mataling mo ng Panginoon. Amen? Amen? Oh, at nagkaroon ng kaisipan na dati yung anak iniwan-iwanan, dati ngayon mapagmahal na sa anak. Oh, naayos eh. Yun po yung benepisyo ng kayo po'y nagtatapat mga magulang, mga kapatid. Pero kakarnal kayo, minsan magulang, kakarnal o nanliligaw ang believer, okay lang, mabait naman. Pero anak ng demonyo yan, anak. Ang magiging, ano ba, balai? Diba balai yun? Ang balai mo, demonyo. Di ba? Ang ano ba mo, demonyo ito? Anak ng demonyo yun eh. Tama ko ba? Okay, magagalit sa akin. Amen. Sa palagi mo, paano magsasama yung demonyo at anak ng Diyos? Magsasagupaan yan. Pastor, baka lang masay. Hindi ka sa kayo, may struggle na. Okay, kung palagi natin masay, may struggle na. Kaya ipapalagpan na sa inyo. Akala niyo si Pastor talo, kayo talo. Bakit? Kasi pag pumili kayo, iba kayang pumili ang Kristiyanong spiritual kaysa karnal. Amen? Iba. Kasi pag kayo'y karnal, ang tinitingnan ninyo, physical appearance. Physical. Pag napangasawa nyo na yan, may dalawang side effect yan. Una, yung gwapo, hindi mo pwedeng isain. Pangalawa, pag pangit ang ugali, pumapangit na rin ang tsura niyan sa iyo. Pangalawang side effect yan, gwapo yan, at pangit ang ugali, pangit ang buhay, ang deliver, tiyak ito sa iyo. Ay, pag nakalingan ka lang yan, may ticket up din yan. Kaya sabi ng advantage nga yung pangit eh. Kahit pagladlaran mo yan, mapapansin dyan. Kalangkag ka. Di ba? Amen? Sabi niya, Pastor, pangit yung pinili ko eh. Bakit? Ay, Pastor, kahit ipangalandakan ko dyan, pinatutulakan ko nga, wala mo lang tumili. Wala ka lang mag-second look eh. Kasi, Pastor, kaya iwanan ko asawa ko, kahit saan ko iwanan, say! Pero hindi naman po kayo bibigyan ng Panginoon ang hindi naman maayos. Sapagkat ang tao, naging Kristiyano, nagiging maayos yan. May din yan ang papaputi. Kita nyo? Kaya, tingnan nyo, yung mga Kristiyano spiritual, hindi yung pangit. Mata mo lang pangit. May katarata yan. Alam nyo kung anong katarata meron yan? Katarata ng kasalanan. Amen? Basta sa tamang panahon, kayo manalangin kami sa hindi mo nakikita. Pero yung gagawin ang ganda po ng future. I am crucified with Christ, nevertheless I live, but not I, but Christ liveth in me. Amen? That's why what the Bible says, do not frustrate the grace of God sa buhay mo. Alam yung pinakamalungkot, I close, ma-frustrate ang Panginoon sa buhay mo. Pagkatapos kanyang iligtas, wala nang nangyari, wala na. Sayang, kaya kayo mga parents, tama yung ginagawa ninyo.
magpakatapat kayo, hindi lang para sa sarili ninyo. Di ba nagtatrabaho kayo para sa mga anak ninyo? Amen? Ganun din gawin ninyo. Magpapaka-spiritual ako, mag-church ako! Hindi para sa sarili ko, para makita ng mga anak ko at ito'y may magandang bunga sa araw sa mga. Amen. Mas ang hirap kaya, tayo mga magulang, anak, punta kayo sa church, susunod ako. Hindi mo alam kung sa sunod, yung para sa buwan sumunod. Hindi kayo magiging mabuting ehemplo sa inyo. Pero kahit hindi sila dumadalo, sa kagaling may dad, sa kagaling church kami. Alam nyo, kung Kristiyano yan, at hindi sumama sa inyo, para nyo sinampang yan, sa labing ng church kami. Nasa doon lang sila, kamaya-kaya ko eh. Hindi niyo po alam yan, para sinampang yung mga yan. Bakit? Nag-church kami. Pagod kami, anak. Nagtrabaho kami, anak. Masama ang pakaramdam namin ni dati mo eh. Nag-church kami. See? Amen? Subukan niyo po yan. Hindi niyo po alam kung ano pwedeng gawin ng Panginoon sa future ng inyong mga. And I tell you, dahil mo kayo katagumpay financially pagsira at pagilan ng mga kwenta. Dahil tawa, tayo din magpapatibay, tayo din magpapatatag, at pagsikapan natin sa biyahe ng Panginoon, ma-appreciate ang ginawa ng Kristo sa buhay. Kaya tayo pag-repress manalangin, Panginoon, alang-alang sa aking pamilya at sa kinabukasan nila, mga tatapatan. Tayo ko lang ito ngayon. Ngayong gabi, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may problema sa pamilya. It might be sa anak, sa financial, kung saan man. Pero tama po ang ginawa natin lahat na tayo ay magsimba ng gabi. Ang pinakamaganda natin gawin ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay maging mabuting ehemplo na sa inyong simulang gawin ngayong gabi. Pero huwag tayong magsawa. Kung ang iniisip natin ay sa kinabukasan ng ating mga anak, ngayong gabi, pinaka-best na yung ginawa natin ay sa Diyos. You are not investing just for material thing. You are also investing for the spiritual thing. The life of your life. And tonight, pwede po kayo manalangin dyan sa inyong may tatay ng pasasalamat sa Diyos. Lord, by your grace, by your power, gagawin ko po ang best ko. Kahit ako'y nag-struggle, nagsisikap ako magtapat para sa akin. Magiging ehemplo ako, hindi lang sa pagtatrabaho, hindi lang sa pagkayod para sila'y may taguyod, maging sa aking spiritual na buhay. Sapagkat hindi pruweba na sila'y pinapag-aral, maganda ang buhay. Pero at least 60% ang sila'y nasa Panginoon, mayroon niyang disposisyon sa kanyang buhay. Ngayong gabi, pwede tayo lumapit sa Panginoon. Pwede tayo magpasalamat na, Lord, bless me again. Hindi man ngayon, pero sa darating na panahon. While the musicians play tonight, brothers and sisters, ngayong gabi, sa hindi po may natatayuan, pwede tayo manalangin ng pasasalamat. Pwede niyo itong dagdagan ng panalangin ng ating mga missionary, ating mga tithes and offering, at yung ating chiefly project. Lord, ngayon ko po na-realize ang kagandahan ng ating ginawa. Nasa pagod po ito, pwede naman ako mag-stay sa bahay. Kasi ang iniisip ko pa, arali ko mga anak ko, pero tingnan mo, may mga anak ang pinaaral na nakapos. Sayang. Balansihin mo ang pagsisikap mo at pagkatagoy sa kanila. Itatagoy ko sila physically, itatagoy ko sila spiritually. Tonight, you did the right. Tonight, you did the right thing. You are here in the presence of the Lord. And thank Him. You made the right decision. You are in the geographical will of God tonight. Thank God.
meeting with the man of God and with the family of God. So ngayon, may mga problema kayo, hindi kayo lumapit sa Panginoon namin. Hindi kayo magpasya kayo magiging noon. Meron po mga anak na hindi nabibigatan. Hindi ko po kaya siyang patuhin. Pero alam ko po, wala yung posible sa inyo. Tumilos po kayo sa Panginoon. Kung marami kayong parent, mas parang hindi kayo sa inyo sabihin, Lord, I am not a right example, the best example. But tonight, I made the decision in my life and be a good example to them. I will be a good provider and a spiritual example in this time tonight. Tonight is the best decision to make. Lord, salamat po. Sapagkat kami po mga parent, wala po kami iisip, kundi sa pagbubuti ng aming mga anak. Salamat po ngayong gabi sa inyong mensahe. Palalahanan niyo po kami na we are not just financially or materially divided. We need to be the spiritual example. Kaya pala nakakagano. Kaya pala minsan umiiyak na lang kami. Bakit gano'n anak? Bakit namatay na kami sa pagtrabaho ng dati mo? Bakit ganito pa sa bakuli mo? Bakit ganito? Ngayon na-realize kong bakit. Nakakasabi ka ng mga anak kasi hindi ako kami sa pagkukulang. Hindi na naging good example provided spiritual example. Kaya ngayong gabi, you do the best thing. Kayo nagsisikap, nagpapatulong kahit pagod, kahit pati, nag-church. Parent, subukan mo. Mag-struggle man sila, mga anak mo. Pasaway man sila. Tingnan mo. Ang hindi mo na kaya sa kanilang buhay, ang Diyos na bibigyan sa kanila. You are the right example. You did the best thing. And you are a very good parent. And tonight, Lord, salamat po. Tulungan niyo po kami pag-promise. Sa church day po namin, and we are praying for our missionaries in Marinduque, Brother Michael and Brother Del, Brother Costaili, Brother Iway, Brother Ricky, and some of our missionaries. Lord, we also pray for our missionaries to the Jews. Tulungan niyo po sila. May we extend our prayer to our project, our Children Project. And our incoming activities, evangelistic crusade ng mga young people. Marami pong outing. Ang pangalan po ng inyong lingkod bukas. Empower me again, Lord. Use me mightily. Palagi po mga anak ko ito, kanilang mga pinaplano sa buhay, kanilang nagtrabaho. Pag-iingatan niyo po siya. Tonight, Lord, this is our opportunity, Lord, to pray for you and to ask for more power and blessing. Kayo po mahalos sa amin. Sabihin ka po mo. Salamat sa inyong kabaitan. Salamat sa inyong biyan. Sa inyong kapurihan,